Marami ang nasawi sa muling pag-atake ng Israel sa Gaza kahit pa namamayagpag ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Naghahanda na sana ang magkabilang panig na sila ay muling magpapakawala ng kanilang mga bihag. Tinagurian ng karamihan na ang ceasefire ng Israel at Gaza ay fragile. Kapag sinabing fragile, maaaring sa kakaunting pagkakamali lamang ay muling magsisimula ang matinding digmaan sa pagitan ng magkabilang panig. Nag-iingat ng mabuti ang magkabilang panig upang hindi nito ma-violate ang kanilang napagkasunduan. Minsan na ring inakusahan ng Israel ang kampo ng Hamas dahil hindi ibinibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. Isa raw itong breach sa agreement ng magkabilang panig. Pero sa pagkakataong ito, matutuloy pa ba ang ceasefire ng Israel at Gaza? Gayong meron na namang mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi dahil sa muling pag-atake ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Magandang araw ng Lunes sa inyong lahat. Ngayon ay February 10, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Sapagat kahit na may ceasefire ang Israel at Gaza, kahapon lamang mga kaibigan ay ibinalita na meron na namang mga Palestinian ang nasawi dahil sa ginawang pag-atake ng Israel. Ang tanong, bakit umatake ang Israel? Ayon sa ulat ng The Times of Israel, hindi lang ang Palestinian media, hindi lang ang Palestinian president ang nagkumpirma sa mga nasawi dahil sa pag-atake ng Israel, kundi maging ang kampo ng Israel ay inamin ito at ibinalita ito ng pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita ng mga Hudyo, ang The Times of Israel. Ayon mismo sa Defense Minister ng Israel na si Israel Katz, anyone who enters the buffer zone put their life at risk. Dito ay ipinaliwanag ni Israel Katz kung bakit nagsagawa sila ng pag-atake sa isang lugar sa Gaza na ikinasawi ng 4 na mga Palestino. Ang ibang nagbabalita, 3. Pero ganun pa man, mapatatlo o 4, kumpirmado may nasawi sa pag-atake ng Israel. Ayon kay Israel Katz, hindi raw sinunod ang napagkasunduan ng Israel at ng Hamas. Meron kasing lugar na pinirmahan ng magkabilang panig na hindi pwedeng puntahan ng mga Gazans. Nako, kaya naman pala mga kaibigan na nanggagalaiti sa galit ang Israeli military. Ayon sa salaysay ng IDF troops, may grupo ng mga tao na papunta sa Northern Gaza Strip. At ito mga kaibigan ay napakalapit na lamang sa borders ng Gaza at ng Israel. Of course, dahil nga namamayagpag pa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, napakatindi ng mga pagbabantay ng Israeli forces sa kanilang mga borders. At of course, namataan mga kaibigan ang dose-dose ng mga Gazans palapit na sa borders ng Israel. Kaya naman, agad na nagsagawa ng warning shots ang Israel. Pero hindi raw sila pinakinggan ni tila wala raw silang narinig. Can you imagine? Ayon sa kampo ng Israel, 100 meters na lang ang layo ng mga taong ito sa borders ng Israel. Hindi kilometers mga kaibigan, kundi meters. Ibig sabihin ay talagang napakalapit na lang nito mga kaibigan. Kaya naman ayon sa Israeli military, sa puwersa ng Israel na nakabantay sa buffer zone, agad na kumilos palapit sa mga tao na palapit naman sa borders ng Israel. Kaya naman agad na kumilos palapit ang puwersa ng Israel doon sa mga tao na palapit naman sa kanila gamit ang kanilang military vehicles at agad na nagsagawa ng pagpaputok. Dito may tinamaan at kumpirmado
mga kaibigan, 3 hanggang 4 ang nasawi. Dahil sa pagpapaputok ng Israel, mabilis na naitaboy ang mga taong ito. Nagtakbuhan ayon pa sa pagsalaysay ng military ng Israel. Agad na nagsalita ang Palestinian President na si Mahmoud Abbas at nagbigay ng warning sa mga sibilyan sa Gaza na iwasan ang mga lugar na kung saan ipinagbabawal. Kasama raw ito sa mga napagkasunduan ng Israel at ng Hamas. Iwasan din daw kung saan nakapwesto ang puwersa ng Israel. Dagdag pa ni Mahmoud Abbas, sa eastern part of Gaza, naruroon ang maraming posisyon ng Israeli military. Maging si Mahmoud Abbas ay nanawagan sa mga sibilyan sa Gaza na napaka-importante na sundin ang agreement sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ng Gaza. Matapos maibalita ang insidenteng ito, muling nagsalita ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Ayon sa kanya, there will be zero tolerance for Gaza's approaching the border with Israel. Napakaliwanag daw ng pulisiya ng Israel sa Gaza. Wala raw pinahihintulutan na makapasok sa buffer zone at sino man ang pumasok dito ay talagang nanganganib ang buhay. Alam daw ito ng Gaza. Alam daw ito ng Hamas dahil isa ito sa kanilang agreement. Ayon kay Israel Katz, hindi raw nila kailangang ibalik ang nangyari noong October 7. Kaya pala napakahigpit ng mga bantay ng mga borders ng Israel dahil ang kanilang pinag-iingatan ay hindi maulit ang October 7 na ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel na kung saan kumitil ng mahigit 1,000 mga Israelita. Ayon sa mga eksperto, hindi masisisi ang Israel kung bakit ganyan na lang kahigpit ang ginagawa ng Israel sa mga borders nito, lalong-lalo na laban sa Gaza. Dahil kumbaga, parang trauma ito mga kaibigan. Maging ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, kahit nakakauwi pa lang nito mula sa Washington, agad na nagsalita sa insidenteng ito. Ayon kay Netanyahu, "My directive tonight, nobody approaches the perimeter, nobody infiltrates the perimeter." Nililiwanag niya, part daw ito ng agreement at kailangan daw itong ipatupad. May direktang mensahe rin si Benjamin Netanyahu sa pamunuan ng Hamas. Ayon kay Netanyahu, ang Hamas ay isa rin sa mga kinakailangang tumupad sa commitment ng dalawang panig. At isang kakapasok lamang na balita mga kaibigan, meron pa palang isang lugar sa Gaza na kung saan meron na namang violation ang nangyari. Ito ay sa Khan Yunis. Meron ding isa ang kumpirmadong nasawi dahil hindi sinunod ang agreement. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa aksyon ng Israel sa Gaza na kung saan merong kumpirmadong mga nasawi? Makatarungan ba ito o hindi? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Middle East, sa Europe, sa Amerika at saan mang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.